Grabe sila, no? Ginawa na rin nilang santita. Itong magkapatid na to, tuwing may kalamidad, isama na rin natin yung kuya niya. Tuwing may kalamidad, mga naglalaho, hindi mo naman nakikita kung ano ang gagawin, kung ano ang solution, wala. Mga nagtatravel, tumatakas, nakita mo na lang nagbiyahe, 'di ba? Tuwing may kalamidad sa Pilipinas, hindi mo sila mararamdaman. Yan ang trabaho nila, aliwin ang mga supporters nila. Grabe ang mga no, ang mga matatandang Pilipino. Ito yung mga matatandang na naghahanap sila ng iidolohin nila. Yung naghahanap sila ng sasambahin nila. Ginawa na nilang puon si Digong na kulang na lang inominate nila as Santo Papa. Eto na naman itong si Inday Sayad. So, ginagawa nila ng poon. Naghahanap sila ng mga taong iidolohin nila, mapapasaya sila. Hindi nila hinahanap yung kaligayahan sa puso nila, sa family nila. Humahanap sila ng iidolohin nila na kagaya nilang tao rin. Sorry pero meron tayong creator na dapat nating i-idol. Meron tayong Jesus. Meron tayong God, Lord, Jesus, our Savior. Huwag natin iasa sa politiko. Ipanalangin natin na magkaroon tayo ng susunod na leader na talagang may malasakit sa bansa natin, sa mga Pilipino. Hindi yung kung saan-saan kayo tumitingin. Saan-saan kayo tumitingin, naghahanap kayo ng iidolohin, naghahanap kayo kung sino yung politiko na matino, na magliligtas sa akin. Ipag-pray nyo. Kasi yung ginagawa nyo na yan, sorry po yung ginagawa nyo na yan, yung pag-iidolo na yan, kasuklam-suklam po yan. Kasuklam-suklam yung ginagawa nyo na pag-iidolo. Nakulang na lang sambahin ninyo. Yung kaligayahan nyo, hinahanap nyo sa ibang tao. Yung kaligayahan nyo, hinahanap nyo sa mga idolo ninyo. Hindi nyo mahahanap yan. Walang contentment. Yung idolo niyo na tinuturuan kayong magkaroon ng hatred, ng galit sa puso, tinuturuan kayong magmura, mangutya, mambastos ng kapwa. Ano ang tinuturo sa inyo? Mag-chant ng bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Tamang ba yon, leader? Ganon yung mga sinusunod ninyo? Diba? Kung ikaw ay matinong tao, may pinag-aralan ka naman, and meron kang takot, respeto, pagmamahal sa Diyos, alam mong mali. Pero bakit pilit pa rin nilang sinusunod? Dahil sa pag-iidolo. Sa pag-iidolo po. Which is kasuklam-suklam. Ginagawa mong idol ang isang tao na kagaya mo. Kasuklam-suklam yan. Nasa Bible yan. At ang masama pa dyan, hila-hila nyo pa yung mga kabataan. Hila-hila nyo yung mga kabataan, yung mga bata. Tinuturuan nyo yung kung paano mag-idol. Which is mali. Never ako nag-idol. Kahit si PBBM, hindi ko gaganyanin. Kahit sino pang umupong presidente, never kong gaganyanin. Buti na lang talaga, mas marami ngayon, 56% po ng mga voters natin ngayon is millennial and Gen Z. And matatalino. Mga nag-aral. Edukado. Sabi nga ni Panelo, kaya nanalo sila Bam, sila Kiko, dahil sa mga Gen Z and millennial. At ang mga Gen Z and millennial, they are educated. Ang sabi ni Panelo, hindi gaya ng mga Duterte supporters. There are blindly. Alam natin yan. There are blindly. Hindi kagaya ng mga millennials and Gen Z. They are educated. So, and sabay tawa siya nung sinabi niya na ang mga supporters ng mga Duterte
or they are blindly, and ang ibig niya sabihin, uneducated, mga mangmang. At yan ang ginagawa nila. Hinahayaan nilang maging mangmang, ini-entertain nila. Diba? Magpasumba, magpatawa, pero walang accomplishment. Walang accomplishment si Sarah, 3 years. May nagawa ba sa Pilipinas? Wala, as in wala. Hanggang ngayon, walang ginagawa. Yung mga empleyado niya siguro. Meron. Nagpapasahod tayo ng inutil. Si Baste, nasa Netherlands din. O sino ngayon? Sino ngayon ang nagmo-monitor doon sa mga kababayan nilang binaha? Wala. Sino tumutulong? DSWD. Meron pa yung isa, yung SMSS yata. Another government agency. Mga LGU. Diba? Puro national government ang tumutulong. Nasaan ang local government? Nasaan yung mga binoto ng tao na ito? Wala. Nandito sa Netherlands. Ayan, nagpapakasaya. Batikos ng batikos, pero sila hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Magaling mang batikos, magaling manira. Pero itanong mo sa kanila kung ano ang accomplishment nila, kung ano ang plano nila, kung ano ang programa nila. Wala. Si Inday Sayad, ano ang plano niya? Alisin. Actually, wala na yata eh. Alam ko wala na. Alisin ang paliga, ang mga paliga, pa-basketball, pa-contest, kasi sayang daw ang pera. Sayang daw ang pera ng gobyerno sa mga pa-trophy, diyan sa mga pa-basketball, paliga, pa-contest na yan. Sayang daw ang pera ng gobyerno na ginagastos diyan doon sa mga binibili na yan. Pero hindi siya nang hinayang doon sa 125 million na nilusaw niya in 11 days. Ang hinahabol sa kanya ng COA is 663 million. I don't know, 663 million or 665 million ang hinahabol sa kanya kasi meron pa siyang mga safety houses, di ba? Meron pa siyang mga ghost student, may mga pa-voucher pa siya. Meron siyang mga may mga pachichirya pa siya, may mga pa-senators pa siya na mga pangalan, di ba? Marami. Ang laki ng hinahabol sa kanya. Pero nandyan siya, nambabati ko siya, pero yung sarili niya, hindi niya ma-i-explain. Hindi niya ma-i-explain kung saan niya dinala yung pera. Yan yung ginagastos nila dyan. Eto, tandaan nyo. Kahit umabot ng 50 years, sabihin na natin 50 years, nandyan si Digong kung buhay pa siya. Hindi mauubos ang 51 billion na binigay ni Digong kay Polong. 125 million ang pasahod nila sa kanilang defense team. Isipin niyo, ulitin ko ha. Ang pasahod nila sa defense team ni Digong, 125 million monthly. I-multiply mo yan by 12 months. Di ba? Let's say, sabihin na natin, mali. Let's say, 125 million monthly, ang pasahod sa defense team, multiply mo siya ng 12 months, so magiging 1.5 billion. Okay, magiging 1.5 billion in 1 year ang pasahod. I-multiply mo siya ng 10 years, so magiging 15 billion for 10 years, 15 billion. Wala pa rin doon sa 51 billion na binigay ni Duterte nung nakaupo siya kay Pulong, 51 billion. Kaya kahit sabihin yung mag 30 years si Digong dyan sa The Hague, nagbabayad ng defense team, 45 billion pa lang yun, 45 billion. Paano pa yung mga nakulimbat nila? Bago yung 51 billion na binigay. Ilang years na, ilang 33 years silang nandiyan sa pwesto sa Davao. Congressman yung isa, vice mayor yung isa, mayor yung isa, presidente yung tatay niya. So what more pa, di ba? Trilyon ang pera ng mga Duterte. Malalim ang balon. Hindi mauubos ang pera nila, tandaan nyo. Maraming. Habang yung mga kababayan natin, ayan, nagpapakatanga sa kanila. Sinasamba sila. Ay, Pilipino nga naman. Gullible talaga. Mabilis maloko, madaling maloko. Kaya importante talaga ang tao may pinag-aralan para hindi madaling maloko. Hindi